Ang mga Kapampangan na patuloy na inaaral at ginagamit ang kulitan ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na nananatili ang konsepto ng kanilang writing system. Hindi ito magtatagumpay kung walang samahan ng mga taong minamahal na lubusan ang kanilang kultura at pinagmulan. Nagsisilbing daan at inspirasyon ng Aguman Sinupan Singsing sa mga Kapampangang nais matutunan ang kulitan at makatulong sa pag-iwas na mawala ito ng tuluyan sa isip at puso ng mga Kapampangan. Ang Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies na nasa Holy Angel University ay mayroong museum, library, at gallery. Isa ang Center for Kapampangan Studies sa mga tinulungan ni Mr. Pangilinan noong 1997, kung saan nagturo siya ng kulitan. Ang Kulitan Translator ay isa sa mga naging proyekto ng Center for Kapampangan Studies na hanggang ngayon ay sinasaayos pa. Makikita rin dito ang iba't ibang kasaysayang pangkomunikasyon. Maraming iba't ibang museo at organisasyon ang makikita sa lalawigan na iisa ang layunin, ang may paalam at patuloy na ingatan ang kultura at kayamanan ng mga Kapampangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kakaunti pa rin ang mga nakakaalam o pamilyar na may katutubong paraan ng pagsulat. Ano pa kaya ang maaaring gawin ng mga Kapampangan upang ipalaganap ito? Una would be magkaroon ng mga marunong munang magsulat. Kasi hindi mo kayang ipalaganap yung kulitan kung iisa, dadalawa lang yung marunong magsulat nito eh. And then eventually kapag nakabuo na ng mga ample amount of people who are capable to read and write and eventually teach, saka na natin pwedeng erase yung awareness ng general audience about it. The younger the audience gets, nagiging mas curious sila. And minsan, dahil sa pag-pick ng interest nila doon sa mga bagay na yun, nagkakaroon ng chance na makapermeate ulit sa general audience yung kulitan. Kagaya ng hype na nagkaroon siya nung mga time na na-discover ko din siya. Ing paralan ko, para preserve ke, yung pamanuro. Hanggang yung 2006, actually before man 2016, minuna po. Lapitan da ko na yung mapilang grupong Kapampangan. Kaya rakla na, anak la, yapin ngayon yung population da rin makikilalang biyasang talasulat, anak lo. Lapitan da ko paturo lang kulitan. Enamitok nang ta, manibat yung tinuro ko eskwela, pati yung ngayon ako tuturuking eskwela, tin pa rin paturo. And then yung 2016, yung delada akong library, every month tuturo kong libre kulitan. So ito yung peka-advocacy ko para mateng kulitan. To the point na linto la rin dengaliwang biyasa. At bisa nang sumahop. Kaya ba't dengaliwa, alos sa estudyante ko la. Kaya ba't detang estudyante ko neta, sinahop na lamo naman, naikalat din kulitan, ang pong i-preserve de. Ang magpakabiyasa lo, kaya ba't ituro de ka rin ngaliwa. Katulad na nabanggit nila Mr. Pangilinan, hindi may tatangging kakaunti lamang ang mga eksperto at ang mga marunong sumulat at magbasa ng kulitan, dahil na rin sa kakulangan ng suporta mula sa gobyerno. Ngunit isa ang Aguman Sinupan Singsing Inc. sa mga organisasyon na patuloy pa rin nagbibigay kaalaman tungkol sa kultura ng Pampanga. Mui Aguman Sinupan Singsing metong yang non-governmental organization, mitatal Getty Angeles. So, yung balak din, yung objectives ni Aguman mi is, para mo ipabalo ka rin Kapampangan na normal yung mangyari ngayon na adwalang Kapampangan rin pangyari bago sing anak maging yung Tagalog. Ang putang Getty Labuad Kapampangan, Pampanga mismo, no ko rin man,
May Kapampangan, pareho lang Kapampangan, pero bagos sabi lang Tagalog. Maralas magagamit ng Amano. Ito yung problema iti na ipabalo karela na Kapampangan pagdalanan na yung makanining bagi. At buring yung pabalo karela na kailangan tayang sopa ng Kapampangan bang kumabe at mag-survive yung pagdalanan ng ngayon. Actually, Sir Mike, bigla na yung advocacy na. Karang estudyante. Marakal sinawop. Kerta. So, ring alumalang estudyante, sinawop la, JC Gayard, ring regular lecturers me, apoy Kevin Batcher, ila rin ng metong sinawop king advocacy paglaban ng Sir Mike kanita. Wait kaya yung organization me, tuturo yung workshops about kulitan for free, ne? For free. Tuturo niya. So, munta kayo, dala kayo sariling writing materials, mag-present kami lecture. Yung program director niya, mag-present historical lecture. Kaya ba't kami, anak, yung manungkulan ngayon, kami turumi ng kulitan. From basic to advanced. Para abiyayan tayong kulitan, para ka na ako, is, mumuna, turo tayo ka rin anak. Lalo na ila rin next generation. So, siyempre, ngayon, it's very, ako naman nasabi na it's too late na para ituro talaga ka rin imata mo, na previous generation, millennials, ne? Pero ka rin anak, siguro, kilanda nga balo. Kilanda na nga balo ini. Kasi it's too, bala mo very, tutuwa na la rin ang mako, ne, tutuwa na la. So, rin kasing edad ko, rin 20s, 16s, teenagers, apo rin 20 plus, kailan aturutan na la, karela, ban mipasa kayong tutuking generation. Isang kulitan sa mga rason kung bakit nananatiling buhay ang kasaysayan at kultura ng Pampanga sa tulong ng mga skolar na naglalayong ipakilala ang kulitan sa mga Kapampangan at magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Huwag nating tuldukan ang natatanging kwento ng kasaysayan na pamana ng mga ninunong unti-unti nang nalilimutan. Patuloy nating ipaglaban at pahalagahan ang ating mana bilang isang Kapampangan katulad ng Aguman. Kung hindi ikaw, sino ang tatayo para protektahan ang kayamanan ng nakaraan? Ako si Ren Bonus at samahan niyo ako sa susunod na paglalakbay tungo sa nakaraan.